napakahirap din pala, sir, ng ang tingin ng tao sa iyo ay ikaw yung idolo. So, bawal magkamali. Dapat perfect ka lagi kasi pag nakita ka, ikaw yung tinitingnan nila eh. So, lahat ng gagawin mo kung mali, magkakaroon sila ng perception na hindi pala siya tamang magiging idolo natin. So, dapat lahat ng gagawin mo, i-consider mo yung gusto nila, yung sila na nandiyan na tinitingnan ka. Kahit hindi sila nakatingin sa'yo, dapat laging tama yung ginagawa mo. Ang akala nila, wala akong problema. Pero deep inside, marami. Kasi ang problema, binigay sa yan para kayanin mo. Para pagiging matatag ka sa buhay. Yun ang dapat nating isipin. Problema yan, isipin nila, ba't wala kang problema? Bakit hanggang ngayon hindi ka edad 60? Kasi masayahin akong tao. Ang problema, kaya ko rutasin yan, kaya na, problema lang yan. Pag magpa-apekto ka, lahat ng issue mo sa buhay ng apektado. Ang ginagawa ko sana ngayon, nandun sa probinsya. Kasi gusto kong nakita ko yung tao doon sa probinsya, yung ganda ng buhay, although boring sa iba. Pero pag ikaw nandun, yung health mo matters all. Parang nandun lahat, walang chemical sa mga kinakain. So hahaba yung buhay mo. Diba? And then, doon matuturuan mo sila kung paano yung pinagdaanan mo dito sa buhay, maging inspirasyon ka sa kanila. There comes a time na walang-wala ako. Pero hindi na karamihan. So, pagkatapos sa pandemic, talagang walang-wala. So, hindi lang nakaramihan. Ang alam nila sa'yo, ikaw pa rin yung nagbibigay sa kanilang tulong. Yun yung, ako may problema, pero ikaw yung nagbibigay ng advice sa kanila. Na yung na-advise mo, na dapat mong i-advise sa sarili mo, pero hindi mo kayang gawin sa sarili mo, pero ang galing mong advice sa kanila. So yun ang hindi nila alam. Hindi nila alam na ang dami mong problema, pero kaya mo dahil ikaw yung advisor para sa kanila. Siklista. Kasi nung high school ako, doon yung foundation ng aking utak ng pagkatalino. Kasi doon ako natuto ng gusto ng high school ako. Yun yung pag-aaral ko ng high school ang nagbigay sa akin lahat ng ambisyon ko dito sa buhay ngayon. Kasi doon sa school, every pasok mo sa classroom, dasal. Pag-alis ng dasal. So mayroong tinatawag na religious value. And then, nung nag-graduate ako, nagkaroon ako ng Christian Leadership Award. So yun yung siklista. Sana tangkilikin ninyo. Pagpapatawad. Yung kasing anak kong pangatlo ay pumasok sa PMA. Wala pang 1% na examinees ay yung nakapasok sa PMA. Class masidlawin. Lumabas siya sa PMA. Lumabas siya ng Friday, tapos na dumating sa bahay namin. Madaling araw ng Friday, tumawag ako sa PMA, sabi ng commandant doon. Sabi niya, "Sir, kung kaya mong ibalik, hanggang bukas tatanggapin namin." So binilik ko, pumayag siya bumalik ko. Doon, nung kaharap ko na yung commandant, kaharap ko kasama yan ako, nagbago ulit yung isip niya. So sinabi ko sa anak ko, "Anak, pag lumabas ka dito, kahit hanggang sa burol ko, hindi kita magpapatawad." Pero pagdating pa lang namin doon sa expressway, nung uwi na kami, niwala namin ito. Pagdating pa lang namin sa expressway, tumawag na yung PAB sa akin. Wala na talaga si Cadet Otis ko. Sabi niya, tuluyan na siyang umalis. So mula noon, malis ako ng bahay, hindi ko siya pinakusap. Ilang taon hindi ko pinakusap. At until such time na na-realize ko, dahil din sa mga kapatid niya. Pinaaral ko pa rin siya.
Hindi niya alam na pinaaral ko pa rin siya. True dun sa mga kapatid niya, yung bibigay. And then nung nakatapos na siya, tapos nagkaroon na ng trabaho, lumapit ulit siya sa akin. So, yun pinatawad ko na. So, doon yung buhay ay kailangan mo rin magpatawad dahil wala namang perfectong tao kahit ikaw mismo ay nagkakasala. Yun ang dapat natin tandaan. Ako si Ray Ortiz ng Transport Group, nominee ng Action Dapat Party List. Pinaglalaban namin ang matinong gobyerno tungo sa komportabling buhay ng ordinaryong Pilipino. Number 26 sa bolota, Action Dapat.